Magandang araw! Ito nga po pala yung aking umagahan, talbos ng kamote at saka po nilagang itlog. Bago po ako nagluto, naglinis po muna ako dito sa aming room. Itong dorm nga po pala ay merong 40 rooms. Every room nga po pala ay good for 2 at meron ng double deck, foam at saka mesa at upuan. Nayos ko lang pala yung bed cover at saka pinalitan ko ng punda yung unan. Malamig nga pala dito kahit hindi naka-on yung aircon. Kapag naka-on naman, sobrang lamig. Dalawa nga pala yung kumot kasi yung isa pinsan ko. Itong green naman isa akin. Habang wala pa siya, dito ako natutulog sa baba. Kapag uuwi na siya, doon na ako lilipat sa taas, doon na ako matutulog. At dahil konti na lang ang tubig, sa galon na blue ay isinalin ko na sa heater at sa iba pang lagayan namin ng tubig. Para mamaya pag akyat ko sa lobby ay ma-refillan na rin ito. Pagkasama ko yung asawa ko, hindi ko kaya ang bigat ng galon, pero pag ako lang mag-isa, kinakaya ko na. At nirefillan ko na nga yung ibang lagayan namin ng tubig, nilagay ko sa ref para malamig naman kapag iinom na ako. After ko na mailagay sa ref, nilinis ko naman yung mesa kasi merong mga tubig na natapon. Yung loob lang talaga ng kwarto yung ililinisan mo kasi sa labas merong tagalinis at meron ding tagakuha ng basura namin. Ilalagay lang namin doon sa basurahan malapit sa CR at sila na maglalabas ng mga basura dito sa dorm. At siya nga pala, lumabas na nga pala yung resulta ko ng biopsy. After 2 weeks, binalikan ko doon para kunin yung result. Kasi yung result ay hindi na nila isi-send sa account ko sa PGH. Ikaw na talaga ang kukuha para mabigay sa'yo yung hard copy. Habang papunta ako ng laboratory ng time na yon, kinakabahan talaga ako. Saglit lang din ako nag-antay kasi na-print out na nila yung mga result, ibibigay na lang nila sa'yo. Yun na nga, pagkabasa ko ng result, sobrang saya ko kasi ang nakalagay ay B9. Ibig sabihin, hindi cancerous yung bukol ko sa lieg. Last week ng April ay follow-up check-up ko na ulit, kaya umaga nandun na ako. At hindi ko inakala ang daming pasyenteng naka-appointment nung time na yun. At ang nangyari pa ay merong conference ang mga doktor. Kaya nag-umpisa silang tumawag ng pasyente ay alas 10 na ng umaga. Hindi na ako lumabas noon para kumain. Kasi ang sabi ng attending nurse, tuloy-tuloy nang tatawagin ng doktor ang mga pasyente. Baka pagtawag sa akin is wala ako, ma-miss ko yung opportunity. May dala naman akong biskwit at saka tubig, kaya habang naghihintay, yun na lang muna yung kinain ko. Alas 2 na ako ng hapon tinawag, hindi naman ako kinakabahan kasi sigurado akong hindi naman cancerous yung bukol ko sa leeg. At yun na nga, binasa na nga ng doktor lahat ng results ko. At pinapapili niya ako kung magpapa-opera ba ako or kung gusto ko hindi ko muna ipapatanggal for monitoring daw muna every 6 months. Habang nag-uusap kami ng doktor at nini-explain niya sa akin kung anong mangyayari, ni-record ko para hindi ko makalimutan. Kasi after ng follow-up check-up ko, alam ko yung asawa ko ay magtatanong, kaya para masagot ko lahat ng tanong niya ay nirecord ko yung pinag-usapan namin ng doktor. At yun na nga, yung bukol ko nga pala is nasa left side, pero habang tumatagal at tumalaki ito ay medyo nasakop na niya yung right side ko. Kaya ang sabi ng doktor is yung left side at saka yung right side ng thyroid ko is tatanggalin lahat. Yung narinig ko yun ay kinakabahan talaga ako kasi habang buhay na ako iinom ng gamot, magmi-maintenance for thyroid hormones. At sinabi din ng doktor yung mga risk na mangyayari. Meron daw tendency na maapektuhan yung boses ko. Mawawalan ako ng boses o di kaya mamamaos na ako. At yung parathyroid ko ay baka hindi rin daw masave ng doktor. Yung parathyroid ay ito yung nagproproduce ng ating calcium. Kaya yung narinig ko yun, medyo nagdadalawang isip ako kung ipapatanggal ko ba or hindi. Pero ang sabi ko sa doktor, go pa rin ako. Itutuloy ko ang operasyon, yun ang sabi ko sa kanya. Pero ang iniisip ko nun, sinasabi ko sa sarili ko na habang hinihintay ko yung operasyon, yung date ng operation, ay pag-isipan ko muna ng maigi. Man lang kapag buo na yung loob ko ay meron nang nakaantay na date for operation. Nakapila na yung name ko for operation pero mag-aantay pa ako ng 2 to 6 months at tatawagan na lang daw ako ng taga PGH. Before nga natapos yung follow-up check-up ng mga pinag-usapan namin ng doktor ay binigyan na niya ako ng mga requirements for operation at pinapapunta din ako ng endo for final interview. Kaya before ako umuwi, dumaan muna ako ng endo, nagpa-schedule ako at binigyan din naman ako ng schedule after 3 days. Babalik ako para ma-check ako ng mga endocrinologist. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap pagpagamot sa PGH.
Kapag appointment mo ngayon, babalik ka naman for follow-up check-up after a month pa. Hindi ka naman pwedeng magreklamo kasi libre naman yung mga check-ups. At kapag taga Maynila ka, ang laking tulong talaga, pagtiyagaan mo na lang yung mga pila at saka yung pabalik-balik ka dito. Kung meron ka mang babayaran sa mga laboratory ay minimal amount lang. Ang babait at ang gagaling din ng mga doktor dito sa UP. Ngayong June 28 is babalik nga pala ako sa PGH for follow-up check-up. Kasi ang instruction sa akin kapag hindi pa ako tinawagan after ng 2 months ay babalik ako, kaya nilagyan ako ng appointment ng doktor. Dahil hindi pa nga ako tinatawagan kaya pupuntahan ko ngayong June 28 yung follow-up check-up na nilagay niyang date. Ang sarap-sarap nga ng kain ko nito. Kapag nag-uulam ako ng talbos ng kamote with bagoong, ay feeling ko nare-recharge ako. Hindi ko nga pala nakain yung itlog kasi akala ko naluto na. Yun pala, pagbalat ko ay hindi pa naluto yung sa loob, kaya binalik ko na muna at niluto ulit. Yung itlog uulamin ko na lang mamayang gabi para hindi na ako magluluto ng ulam. Feeling na sa probinsya pa rin naman ako kasi nakakain pa rin naman ako ng gulay. Yun nga lang, yung gulay ay binibili ko. Hindi katulad sa probinsya ay meron kaming tanim ng talbos ng kamote doon. Kumukuha na lang ako sa likod ng aming bahay. Maraming salamat po sa panonood. Thank you and God bless!